Hola, magandang araw sa ating lahat mga kapatid and welcome once again sa ating My Day with the Bible. Sa pagkakataon pong ito, makinig kayo ng maayos. Huwag kayong aalis mga kapatid kasi napaka-importante po ng ating tatalakay ngayon. And it's all about the famous prayer taught by the Lord Jesus Christ to His disciples on the Sermon on the Mount. And what is this? The famous Lord's Prayer. Pasensya na kayo, medyo sumasablay pa yung ating boses dahil sa ating ubot sipon. So mga kapatid, katanungan patungkol sa Lord's Prayer. Dapat ba nating i-memorize ang Lord's Prayer? Pangalawa, ang Lord's Prayer na itinuro ng Panginoong Kristo, ito ba ay halimbawa lamang o ito yung literal na panalangin word for word, paragraph by paragraph na dapat nating maging prayer? So atin pong sagutin ang bagay nito mga kapatid sa linaw ng salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, therefore pray ye. Sa ibang version mga kapatid, like New Living Translation, ang sabi roon, pray like this. Sa Berean Study Bible, ang sabi roon, so then, this is how you should pray. Sa Aramaic Bible in plain English, ang sabi roon, therefore, pray in this way. Sa Catholic Bible Online, ang sabi po, so you should pray like this. Like this. At marami pa akong binasa mga kapatid na mga Bible translations, pati sa Tagalog, ang malimit na may encounter natin na sinasabi ay, pray like this. Sa Tagalog, manalangin kayong katulad nito. So in short mga kapatid, ang tanong natin kanina, balikan natin, dapat ba nating i-memorize ang Lord's Prayer word for word at ito yung dapat nating mini-mention paulit-ulit sa ating pananalangin o hindi? Well, mga kapatid, ang sagot when it comes to real prayer, hindi po yun yung intensyon ng Panginoong Kristo. Hindi po sinabi ng Panginoong Kristo na dapat mong i-memorize ang prayer na ito na itinuro ng Panginoong Kristo at ito yung paulit-ulit mong ginagamit na mga salita word for word sa iyong prayer. Kasi ang sabi mga kapatid, pray like this. Pray after this manner. Sa Tagalog, manalangin kayong katulad nito. Hindi sinabing ito ang inyong gawing panalangin. Nagets po natin yung pagkakaiba ng like this, after this manner, in this way, sa talaga siya sabi na this must be your prayer. And besides, pagkatapos pong ituro ito ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, meron ba tayong additional New Testament record? Meron ba tayong historical record sa New Testament era na ito mismo ay literal na ginawang panalangin ng mga apostol or binigyan lamang sila ng Diyos ng halimbawa kung ano ang dapat na maging content ng prayer nila? Well, to tell you honestly mga kapatid, example lang po itong binigay ng Panginoong Kristo. Tinuruan niya ang kanyang mga disciple kung paanong manalangin at kung ano ang dapat na maging content ng prayer nila. Hindi sinabi ng Panginoong Kristo na ito mismo, i-memorize ninyo yan at yan ang gawin ninyong panalangin palagi. There is no historical evidence na paulit-ulit na ginawang panalangin dito ng mga apostles ng Panginoong Kristo. Amen? So ngayon, ano ang pakahulugan ng Panginoong Kristo sa salitang after this manner or like this? Ang gagawin po natin, i-analyze po natin yung content ng Lord's Prayer na itinuro ng Panginoong Kristo. At ano po yun? Isa-isa natin. Number 1, pray for God's glorification, exaltation, and adoration. Dapat ang maging first part ng prayer natin ay pagtataas sa Panginoong Diyos. Kapag nanalangin ka, ang unang magiging bahagi ng panalangin mo, nauukol sa Diyos or tumutukoy sa Diyos. Kaya sabi dito ng Panginoong Kristo, after this manner or pray like this, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sa unang bahagi ng prayer mo, ang una mong bigyang pansin at pagpapahalaga, walang iba kundi ang Diyos. Hindi yung literal na yan ang dapat mong maging panalangin. Pangalawa, pray for the will of God.
na kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos sa kalangitan at sa kalupaan, yun dapat ang masunod at hindi ang personal na kalooban o kagustuhan nating mga tao. Kasi there are times na sa halip na masunod ang kalooban ng Diyos, kalooban natin ang ating sinusunod. So saan yan? Sa verse 10, sabi dito, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang pinaka-tinutukoy dyan ay ang kalooban ng Diyos. So kumbaga, every time na tayo manalangin, dapat magpaubaya tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon Diyos. Yes, we pray, but we should always abide kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos at lagi nating sabihin na, Lord, marahil ito yung kagustuhan ko, subalit ang kagustuhan mo pa rin ang masunod. At makita natin yan nung nalangin ng Panginoong Kristo sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, not my will, but yours be done, Father. So that must be the content of our prayer. First part, exaltation, glorification, adoration of God. Second part, pray for the will of God to happen, to prevail instead of our will. And thirdly, pray for your needs. So dapat manalangin ka para sa iyong pangangailangan. So binigyan tayo ng Diyos ng halimbawa na dapat po include natin sa ating prayer, i-request natin sa Diyos. That is in verse 11. Give us this day our daily bread. So ano ba yung ating pangangailangan? Pagkain sa araw-araw. Kung meron pa tayong ibang pangangailangan, sabihin natin sa Panginoon Kristo. So halimbawa lang po ito na sinabi ng Panginoon Kristo. Kung anong pangangailangan mo tulad ng pagkain, ay saysayid mo sa Panginoon Kristo. Kasi hindi lang naman pagkain ng ating pangangailangan. Kaya kung ito ay literal na yung prayer natin, o di puro pagkain lang palagi ang hinihingi natin sa Panginoong Diyos at yung ibang bagay ay hindi na dapat natin pang sinasabi sa Diyos. And then, pang-apat na bahagi nating marirealize sa content ng example na prayer na ito na itinuro ng Panginoon Kristo sa kanyang disciples ay pray for the forgiveness of your sins. So, hindi lang natin i-exalt ang Diyos from the very beginning. Hindi lang natin idalangin na maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi lang natin itaas sa Panginoong Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Bagkus, mga kapatid, tayo ay maging repentant din sa ating mga kasalanang nagagawa. And where's that? In verse 12, sabi dito, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So, ang request dyan, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung paano namin pinapatawad yung mga nagkasala sa amin or may nagawang hindi maganda o nag-uutang na hindi na nagbayad. So mga kapatid, example lang ito kasi hindi naman puro ganito yung usapin ng kasalanan na ating nagagawa o ginawa sa atin. So kaya, napakalinaw na hindi ito literal na ito dapat ang prayer natin at dapat mong i-memorize at paulit-ulit na sasabihin. So and number 5, na content dapat ng prayer mo ay pray for your protection from committing sins against God. Where is that? In verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, ang ikalimang content ng prayer mo ay petition o request sa Diyos na huwag kang mahulog sa pagkakasala. Siyempre, kasama na rin dyan sa request mo na hindi tayo mapahamak, hindi tayo madisgrasya, walang mangyari sa atin, hindi tayo magkasakit, at kung ano-ano pa. And finally, the content of prayer is like this. Pray for everlasting exaltation of God's kingdom, power, and glory. Where is that? In verse 13, second part. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So makita ninyo mga kapatid yung example na binigyan ng Panginoon Kristo. Mag-start ka sa pag-adore, pag-exalt, pag-glorify sa Diyos. Tatapusin mo rin ang panalangin mo ulit sa Diyos pa rin at sa kanyang kaharian. You see? So this is a clear and plain example of the content of our prayers. It should not be our literal prayer word for word, mga kapatid. Or else, mawawala na sa ating puso ang pagdalangin sa Panginoong Diyos. I hope naintindihan po natin ang 6 na content na dapat na binubuo ng prayer natin according sa example na binigay ng Panginoon sa Kristo. So mga kapatid, again, this is Pastor Aris and thank you for listening. Keep on sharing and may the Lord be glorified as we
share the words of God. If you have any feedbacks or comments, mga kapatid, I am pleased to entertain your questions. So, comment lang kayo dyan. Wag lang po yung tipong parang nang-aaway kayo. Joke only. Thank you and God bless us all.